Ngayong gabi, Before we move forward, let's look back. Ating balikan ang mga kwentong tatak, The 700 Club Asia. mga kwentong hatid ay inspirasyon. Ang asawa ko kalmado lang. The Lord is in control, which is true. At mga kwentong hitik sa aral ng buhay. Panginoon, napakahirap nito pero tanggap ko to. Ito ang mga kwentong pasok sa The Best of Tuesdays 2023. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Happy New Year! Everybody! Ang bilis-bilis talaga ng panahon. It's 2024 na. But before we explore this new year, let's reminisce about last year. Peter, ano ba ang pinakamahalagang aral na natutunan mo nung 2023? Pinakamahalagang aral ay ganito, Joyce. Do not go ahead of the Lord. Oh, I love that! I learned it the hard way. You were No. going ahead of Him. Yeah, and you think it's His will, but no. I-check mo muna, don't be in a rush. Oo. Alam mo, maraming karakter sa Bible na palaging inuunahan si Lord, di ba? Hindi. Oh. Oo. Hindi, kahit ako, guilty din dyan. Nangyayari talaga yan. Oh, So ikaw read naman. your Bible and you'll discover Tama. all these characters, these people, they went ahead of the Lord. And then, anyway, our God is full of grace. He will bring you back. Tama, that's the key there. He full will of bring grace. you back. Oh, ikaw naman, Joyce. Ano yung ipinagpapasalamat mo kay God nung 2023? Well, yung 2023, maraming hamon sa gitna ng 2023 ko. Pero it would have to be my mom na the Lord gave me another year with her kasi 83 What a na siya. blessing. Oo. May diabetes, may dementia. Pero alam mo, we can have conversations. Nagkikwentuhan pa rin kami. Saka yung parang marami akong na-realize na because of her mental health issues, may dementia siya, kailangan ako ang mag-iintindi sa kanya at hindi siya ang mag-a-adjust sa akin. That's so beautiful. And the Lord gives you an opportunity to love her even more. Amen and amen. Kayo, ano ang ipinagpapasalamat nyo sa ating Panginoon sa nakaraang 2023? Post that on our social media account to encourage others. Don't forget to use our hashtag TSCA, the best of Tuesdays 2023. Tulad nyo, tulad ko, maraming bagay ding ipinagpapasalamat sa Panginoon. Itong si Charles, nasunog ang kanyang warehouse, pero muling nakabangon ang kanyang negosyo. Paano kaya siya nakabangon at paano niya hinarap ang matinding pagsubok na ito sa kanyang buhay? Muli natin balikan ang kanyang kwento. Bilang ama ng 3 anak at butihing asawa, hangad ni Charles na maibahagi ang tungkol kay Jesus. Napaka-importante yun kasi siya ang talagang nagpatunay at saka nagbibigay ng buhay sa aming araw-araw namin na mga challenges, sa araw-araw namin na pamumuhay. Ang Panginoon talaga ang nagro-rule sa amin. Dagdag pa rito, si Charles ay mayroong 2 kumpanya na hangad ay tumulong sa mga kapwa Pilipino. Yung unang company namin is we do back-end solutions. Ibig sabihin, kung gusto mo magbenta online, meron kaming serbisyo na kami ang nagpo-fulfill at saka kami nagbobodega. Out of the crisis, doon nabuo yung pangalawang kumpanya, which is dropshipping. So ang goal naman is kung anong naman ang bodega, kahit sino pwedeng magbenta nito. Nakita namin na hindi lang pala financial impact ang nako-contribute ng kumpanya namin, kundi kingdom impact. So with that, we see na an opportunity to share na lahat galing sa Panginoon, na lahat ng biyaya ay galing sa Kanya, at ano lang tayo, vessel lang tayo, at nabibigyan tayo ng opportunity na paundarin ang ating pamumuhay. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ng taong 2020, lalong lumago ang kanilang negosyo. Nung nagsisimula kami, we just had 8 clients. Okay, so after a few months, from March nag-start yung pandemya, so by June, meron na kaming 4,000 clients. So ganun kabilis nung growth ng negosyo namin. Actually, puro breakthroughs kami. Sa kasagsagan ng tagumpay na tinatamasa ni Charles, bigla siyang naharap sa isang malaking hamon. Charles, kailangan mo pumunta dito sa Bulacan kasi yung kapit bodega mo nasusunog na. Sabi ko, Panginoon, napakahirap nito pero tanggap ko to. Napakahirap nito. So,
When I arrive at the scene, nakita ko sunog na lahat. So, as in, wala ng pader, wala ng bubong. Lahat ng pinaghirapan namin for the past couple of years, nawala. Yung mga kliyente namin na nakasalalay lang sa amin, yun yung pinakamabigat kausapin. So, takot na takot po ako kung paano ko sila haharapin. Kung magagalit ba sila sa akin, kung sisigawan po nila ako. Isang dasal ang nasambit ni Charles sa Panginoon. God is good. God is good, Lord. I just pray, Lord, thank you for this experience. I just want to live all glory to you, Father. Lord, may bigger picture. Ang na-realize ko, itong storya ko ay para sa iyo. Itong storya ko ay para ibago mo yung puso ko. Nung binubuksan ko yung bank account ko at nag-start na mag-compute kung makakabalik ba kami right away, tinignan ko meron kaming 90 days to survive kung papasahuran namin lahat ng tao, babayaran namin lahat ng upa, magbibuild kami ng inventory. Hindi naman sila pinabayaan ng Diyos sa kalagitnaan ng suliranin. Nung nakikipag-negotiate na ako sa bodega, nabigyan tayo ng libreng renta na at least 3 months. So wala kang kailangang bayaran doon. Wala rin natanggal na empleyado na dahil sa sunog. Mas lalong naging panatag ang loob ni Charles sa tulong ng kasamahan sa simbahan. Ang prayer ay napakasimple lang. Actually, doon niya rin nakuha sa Isaiah 54. Quickly it will be taken away, quickly it will be given back. I was reminded na, Lord, irididim mo naman. And alam namin na sa iyo galing lahat ito. And those were the miracles na nangyayari sa puso ko. Kasi isipin mo nawala na lahat, yung binigyan lang ng Panginoon ng lakas ng loob na ibabalik niya to. Lumipas ang 2 taon, patuloy na natatamasa ni Charles ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay at sa negosyo. Coming from nothing, and we are now growing and thriving. And it's amazing to see how God worked. Maraming ang miracles. Within a span of 2 years, we've doubled already from 0 to now having 3,000 square meter warehouse. And nabalik din na yung inventaryo, yung amount ng inventory nung nasunog ng 2020, within 2 years, nakabounce back kami with the same amount. Sa mga naranasang pighati at tagumpay sa buhay, ito ang kanyang natutunan mula sa Diyos. And minsan na-overwhelm tayo. Pero ang natutunan ko, we face the problems one by one and lift it up to the Lord. Kasi at the end of the day, it's our hearts. Ang tinitingnan ng Panginoon kung nakadepend ba tayo sa Kanya. Titingnan mo ba ang pera ang magiging solusyon? O titingnan mo ba mga kaibigan o pamilya mo, aasa ka ba sa kanila? Pero gagamitin ng Panginoon ng mga bagay-bagay para i-remind lang tayo na siya ang talagang solution ng ating problema. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya akong ganitong trial para maipamahagi ko sa mga hindi pa naniniwala sa Panginoon na talagang may Panginoon at miracles do happen. Na ma-experience nila ang pagmamahal ng Panginoon. Yun ang napaka-importante. Buhay ang Panginoong Jesus. You know, if the Lord cares about our personal lives, He also cares about our career and our businesses. And if your personal life or yung career ninyo o yung business ninyo ay dumadaan sa isang matinding pagsubok, alalahanin niyo yung sinabi ni Charles, there is a bigger picture. We have a big God who can redeem you from whatever problem it is you're going through. That's so true, Joyce, na it is evident sa buhay ni Charles na his trust is not in his ability, kagalingan niya, hindi sa negosyo. Ang pinaka-foundation niya is his Lord Jesus Christ. Because he can say, while the warehouse was burning, God is good. Amen. God is good. Mahirap, Those are words of mahirap faith. sabihin yan. Ibig sabihin, my faith is in you. Like you said, merong plano ang Panginoon, meron siyang bigger picture. And that's a fulfilling life that you and I can live if we put God first in our lives, if we make Him the Lord of our lives. And if you're watching right now, and perhaps you're amazed, how can Charles act so relaxed, so peaceful in the midst of everything being burned? Is because Christ is the peace that rules and reigns in his heart. Pray this prayer with us.
make Jesus the Lord of your life. Just say, Dear Jesus, Lord, I am in the midst of difficulty. I am in the midst of confusion. Lord, nalulugi ang negosyo ko. But Lord, gustong-gusto ko yung peace na binibigay mo kay Charles para sa akin. So Lord, I want that peace. I want that assurance. I want that trust and hope. So right this moment, Lord, I surrender everything to you. I surrender my talents, my abilities. Lord, hindi na ako, ikaw na ang mag-rule and reign sa buhay ko. So ngayon din, Lord, I come to you. And I just humble myself and ask for your forgiveness. I've been doing things my own way. Starting today, ikaw na mag-lead sa akin. So Lord, right this moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be the Lord of my life. Take charge of my life. Take charge of my business. Take charge of my family, Lord. And Lord, I invite you to be my Savior, the God who saves not only me and my life, my soul, but everything that surrounds me, everything that you've allowed to be placed in my hands, you shall save. Lord, thank you. Lord, thank you for dying on that cross to pay for my sins so I can have a new life in you. Lord, thank you for displaying your great love towards me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taus-puso mong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Well, today is your new year, new life. We are rejoicing with you because your name is now written in the book of life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong napaka-importanting desisyong ginawa. So, please text yes, space your name, space your location, at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantalang importanteng desisyon din ang dapat gawin ng mag-asawang Joanna at Raymond. Dahil sa trabaho ay nawalan sila ng oras sa isa't isa. Manumbalik pa kaya ang matamis nilang pagsasama? Sabay-sabay nating alamin. Nagtatrabaho bilang call center agent si Raymond at si Joanna naman bilang head nurse. Dahil dito, bihirang magkita ang isa't isa. Ang pinaka-challenge doon yung hindi kami nagkikita, yung time namin together nawawala. May pinagdaanan talaga kaming yugto ng aming pagsasama na dahil hindi kami nagkikita, ako personally, sabi ko, babe, I don't feel love, sabi ko sa kanya. Ang kagandahan po is, ang aking asawa po ay gumawa ng paraan para mapunan niya yung pangangailangan ko doon sa aking love language. Taong 2020, sa panahon ng COVID-19 pandemic, ay nabigyan ng pagkakataon si Raymond na mag-work from home. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Raymond na mapunan ang oras na nawala sa pamilya. Subalit, panibagong pagsubok ang kanilang pinagdaanan nang manalasa ang bagyong Ulysses. There was this one instance wherein yung anak ko ay nagtatanong sa akin, sabi niya, Dad, are we going to survive this flood? Are we going to survive this pandemic? Are we gonna die? Yun yung tanong ng aking anak. Sabi ko lang sa anak ko, no, God is with us. He will never leave us and He will never forsake us. What we're gonna do today, magpe-pray tayo. Ang asawa ko kalmado lang. The Lord is in control, which is true. And those are exactly the words that I needed to hear those moments. Nagpanik ako, sa madaling sabi. Pero ganun pa man, dahil nga kinomfort din po kami ng Panginoon through praying. And He's above the flood. He's the authority above everything else or above everyone else. Kaya kako, bibigay ko lang yung trust, yung hope ko sa aking Panginoon, and I know He will take care of us. Hindi naman sila binigo ng Diyos. Nakatanggap sila ng mga tulong sa kaibigan, pamilya at churchmates. Hindi nagtagal, nakapag-isip sila ng bagong ideya upang kumita. Ito ang salted egg potato chips na specialty ni Joanna. Naging simula ito ng kanilang negosyong pinangalanan nilang Erin Salted Egg Potato Chips. Nung panahon na yun, si Erin pa lang talagang anak namin eh. So lahat ng mga pagpupursige namin para sa kanya, kaya pinangalan namin sa anak namin na si Erin. To our surprise, siguro mga 99.99% ng tao is talagang nasarapan. At doon nag-start na yung aming business. Sige, gawin na natin. Gawin na natin yung business na to.
let's do it online. Kung wala talagang Diyos sa buhay mo, kahit anumang iput up mo, business man yan, kahit magtrabaho ka sa relationship mo, pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi yan magbo-boom. That blessing ng aming business ay naka-reach out ng maraming tao. Blessing din para sa kanila ang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya at sa paglilingkod sa Diyos. Napakasaya po kasing magserbisyo sa Panginoon. Kasi kapag minahal mo siya, kapag pinagsilbihan mo siya, umaapaw ang biyaya sa iyo. Pero naniniwala ako, si Lord, kami ang pinili dahil gusto namin din na maitaas yung pangalan niya sa business po namin. Sa biyayang tinatamasa at tagumpay mula sa Diyos, ito ang kanilang napatunayan. Ang Panginoong pinagsisilbihan ko po ay tapat. He is faithful. May mga panahon na nagkukulang ako bilang isang Kristiyano. Ganun pa man, ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Diba? Unconditional. Si Jesus po para sa akin, siya nga talaga yung everything. Wala ka nang hihilingin basta si Jesus ay nasa tabi mo. Gusto ko lagi kong kasama ang Panginoon. Dahil pag nandyan, there's provision, there's protection, there is this freedom, there's this peace in your life na kahit na dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay, hindi ka niya iiwan. Tama. It's good na realize ni Joanna at ni Raymond Joyce na in any relationship, communication is its life's blood, lalo na sa mag-asawa. Yung love language ni Joanna is quality time. Yes. She wants time together with her husband, syempre. Oo, at gumawa ng paraan si Raymond. Oo. He's a good husband because not only did he do something when she complained, "Oh, I don't feel loved," and when his children naman were afraid, he did the right thing. What a father should do is to be confident in the Lord that everything is gonna be okay. Ngayon po, bukod sa buhay mag-asawa, kung mayroon po kayong daladalang problema, pwede kayong sumangguni sa ating mga trained prayer counselor. Pwede sila makausap sa 873-70700 o makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Samantala, babaeng dumaan sa matinding pagsubok, gusto nang mag-suicide. 14 na karayom nilunok. Ano kaya nangyari sa kanya? Plus, matapos ang 38 years na pagkakakulong, sa wakas nakalaya na si Tokayong Peter. Bakit kaya siya nakulong at bakit siya bumabalik sa kulungan? Sundan ang kanilang kwento sa pagpapatuloy ng The Best of Tuesdays 2023. Stay with us. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Dahil sa kondisyon na polio, madalas pinipili ni Felisa na mapag-isa. Ayoko po ng mga tao na titignan po ako habang naglalakad po ako. Kasi ayoko po talaga nang meron akong nakikita na kapareho ko. Sa gitna ng ganitong kalagayan, binusog naman si Felisa ng pagmamahal ng kanyang kinikilalang ina. Napaka-supportive niya po sa akin. Sobrang ingat po niya sa akin. Lahat po ng mga kilos ko na magmula talaga na parang akala mo talagang anak niya ako. Subalit dahil pa rin sa kabigatan ng kanyang kondisyon, ay tinangka niyang magpakamatay ng ilang beses. So habang ginagawa ko yun, nagpe-pray pa rin ako. Humihingi pa rin ako ng sorry na patawarin niya ako sa naiisip ko sa pangalawang pagkakataon. Kaso habang ginagawa ko yun, nag-aantay ako, ba't parang wala pa? Hindi ko alam kung saan napunta yung 14 na karayom na kinain ko. Nang makaligtas, hinarap ni Felisa ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, umibig siya at nakapag-asawa. At sa tulong ng kanyang asawa, ay nakilala ni Felisa si Jesus, na tinanggap niya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ang mga natutunan ko po dun sa church na yon, ang Diyos po ay buhay. At hindi po siya nagpapabaya sa mga tao na patuloy na humahanap po para sa Kanya.
Ngunit hindi ganun kadali ang pagbabago para kay Felisa. Araw-araw po after ko umuwi, nabaliktad po, ako po yung umuwi ng lasing. Sabi po ng husband ko, parang baliktad yata, bakit ikaw yung araw-araw na umuwi ng lasing? Sa tulong ng Panginoon at mapagmahal na asawa, unti-unting tinahak ni Felisa ang landas ng pagbabago. Ngunit, bakit bibigyan mo ako ng masayang family pagkatapos babawiin mo? Nagkasakit at namatay ang kanyang asawa. Nagtanong na naman ako sa Panginoon, bakit mo siya kinuha? Hindi naman siya masamang tao. Wala naman kami tinatapakan ng mga ibang tao. Napakasaya po ng family. Binigay mo na nga po sa akin lahat eh. Doon po nag-start na, nagtampo po ako talaga kay Lord. Hindi po ako nag-church. Sa kabila ng nangyari, lakas loob na tinaguyod ni Felisa ang kanyang pamilya. Nagsumikap siya at nagtrabaho. Subalit, panibagong trahedya naman ang kanyang dinanas. Nabali po yung tuhod ko. Nakahiwalay po siya. Parang ang nagdidikit na lang po yung parang laman po. So pagkakita ko doon, yung feeling ko, agad naisip ko na agad, paano na? Again, paano na naman? Sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Bakit nung meron nga pong trabaho ako, parang ang hirap na, paano na ngayon yung next na to? Sa gitna ng sunod-sunod na dagok sa kanyang buhay, isang kaibigan ang tumulong sa kanya para muling manumbalik ang kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kaya nga po mapapaisip ka, gumagamit talaga si Lord ng mga ibang tao para po ma-feel ko na hindi niya po talaga kami iniwan. Isang talata rin sa Biblia ang lalong nagpatibay ng kanyang pananalig sa Panginoon. Ang lumabas po talaga yung 1 Corinthians 10:13 po. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Bibigyan ka po niya ng kalakasan na pagtagumpayan mo po. Simula noon ay nag-iba na ang landas ng buhay ni Felisa. Lahat po ng mga bagay na dati pong mga katanungan ko, parang lahat po nabigyan ng kasagutan. Kasi yung pong mga time na akala ko nag-iisa ako, akala ko hindi ko kaya, lahat po yan binigyan niya po ng kasagutan. Kaya parang as in, na-wipe out lahat yung mga galit mo. Hindi ko na rin po naiisip na magpakamatay. Kasi po naiisip ko na po yung value ng life. Na hindi mo dapat pinangungunahan ng Panginoon. Magtiwala lang po sa Kanya. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Pagmamaltrato ang natanggap ni Peter mula sa ama at stepmother sa halip na pagmamahal. Nung ako po yumakap, ang ginawa po na aking pong stepmother, tinadyakan po ako, yumakap ako ulit, sinampal ako. So nung sinampal ako, nakakita ako ng kuti-kutita, parang bituin, ang lakas, pagkasampal. Dahil dito, lumayas na lang siya sa tahanan at pumunta sa syudad at nanirahan sa lansangan. Doon ay natuto siya ng iba't ibang bisyo. Magra-rugby, hanggang naging natuto ako magsagarilyo. So walang ibang ginawa, kundi nakisabayan na rin ako sa mga bata kasi binubuli-buli po ako pag hindi pa ako makipagsang-ayon at sumama sa kanila. So natuto ako maging rugby boy hanggang lumala. Umabot ito sa kasukdulan hanggang siya ay makapatay.
Matagal bago siya nahulog sa kamay ng otoridad dahil palipat-lipat siya ng lugar. Kalaunan ay nahuli din siya ng mga pulis. Pakiramdam ko noon ay ang laman ng aking puot, galit at sama ng loob sa aking pamilya. Ang buhay ko lalo nag-ipatapon. Ano ko ba ang buhay ko sa mundong ito? So wala nang gagawin dahil yun nga, hopeless na. Sa pagpasok sa kulungan, may katanungang bumalot sa kanyang isipan. Bakit kung may Diyos, bakit ito nangyari sa buhay ko? Bakit wala akong magulang, wala akong pamilya? So bakit ito? Ganun lang, kaya sabi ko, dito na matatapos ang buhay ko sa loob ng kulungan. Dito na ako mamatay. Nang siya ay malipat sa kulungan sa Muntinlupa, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos at ako'y naniwala na kaya niyang bagoy kung paano niya binago niyang buhay ko. Kaya rin gumawa ng himala sa buhay niyo. Nagulat lang po ako habang siya po ay nagsalita. Umiyak po ako doon sa upuan. First time ko po yun. Sa kanyang narinig, buong pusong tinanggap ni Peter si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pag ang Panginoon talaga may plano sa buhay mo, walang imposible. Napakabuti po ang Diyos. At nangyari lang yon nung ako po ay sinuko aking buhay at naging makabuluhan ang aking buhay sa loob ng kulungan. Sa kulungan ay nag-aral at nakapagtapos siya ng Bible School at kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Entrepreneurship. Nung ako po ay nag-aaral po doon at isa po ako naging pastor, sabi ko, Lord, kung palayain mo ako sa hindi, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Pero kung palayain mo man ako, maglilingkod ako sa iyo sa hirap at ginhawa. At matapos ang 38 taong pagkakakulong, January 19, 2018, ay nakalaya si Peter. Muli silang nagkita ng kanyang ama at stepmother. Hindi ko kay sinisi, wala akong puto. Niyakap ko sila. So humingi sila ng tawad. So wala na yung gupuot, galit. Ang pinilit sa akin yung pagmamahal. Na gusto ko lang makita sila, masilayan sila, mayakap sila. Talagang ang Diyos wala talaga imposible sa Panginoon at lahat ng prayer ko ay nagkaroon ng katugunan. Kaya lahat may plano ang Diyos sa buhay kung bakit nangyari yan. Sa kasalukuyan, aktibo si Peter sa jail ministry at street preaching upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa tagumpay na kanyang naranasan, ito ang kanyang napatunayan mula sa Diyos. Pinakalisyon dito, magkaroon ka ng tunay na relasyon at ugnayan sa Diyos. Kapag tayo nagkaroon ng tunay na relasyon o tiwala sa Diyos, ako'y naniwala, ayaw man si hindi, aayusin ng Diyos ang buhay at babaguhin ng Diyos ang ngayong buhay. Truly, God is good sa buhay ni Tokayong Peter. Correct. Ngayong bagong taon, pilit ka pa rin bang hinahabol ng mga lumang problema? Humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay tutulungan. Kay Jesus ka magtiwala at umasa. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 30 to 31, even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Let us put our hope in the Lord. And this 2024, let us pray and expect the best is yet to come. From CBN Asia Family of Ministries to yours, Happy New Year! At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye! May mga nakita na ring nodes sa ibang part ng organs ko. Hindi lang dun sa lungs. Hopeless na ako dun during that time. So every day we would have ritual in our homes to worship and pray to statues. We would have memorized prayers. With the challenges they faced, how can life be good for them? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia sa GMA alas 12 ng gabi.